Okay, good morning, Nine Ruby. Yan, good morning sa mga lumang Nine Ruby at good morning sa mga bagong Ruby. So, Good morning, sir. yes. I think Morning po, sir. yun na yung final. Yes, good morning. Yan. So, I think yun yung final list ninyo. Okay, so sana wala nang pagbabago. At yun, tayo ang magsama-sama sa buong school year ng 2020-2021. Okay, so I hope na maging maganda ang ating samahan, relationship as teacher sa inyo and same as a student sa akin and then as a student sa mga kapwa nyo student. No? So ang ating magiging communication yan laging dito sa Gmeet, sa GC, sa FB group, sa Google Classroom at sa iba pang mga possible na access or portal na pwede pa natin gamitin. Okay? So, sige, let us pray first para sa ating opening prayer, syempre, sa ating klase. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Salamat sa pagkakataong maipatuloy namin ang aming pag-aaral sa kabila ng mga pagbabagong tulog na kinakaharap naming pandemya. Gabayan ninyo kaming lahat na mag-aaral upang malinang ang aming isipan at maunawaan ng lubos ang anumang leksyon na itinuturo sa amin. Gabayan din naman ninyo ang aming mga guro na patuloy at walang sawang nagbibigay inspirasyon at gumagabay sa amin sa kabila ng kinakaharap naming pagsubok. Sa iyo ang kaluwalhatian at aming pagsamba, Panginoon naming Diyos, sa pangalan ng iyong anak na aming tagapagligtas. Amen. Okay, amen. So magandang umaga. Try ko lang yung yung Google Attendance, no? So, ang daming attendance. Yun. Paano ba ina-add yun? Okay, later ko na lang. Okay, so tayo ay nasa module 3. Okay, actually module 3.1 na tayo. So isi-share ko yung aking screen at ipapakita natin ano ba ang laman. So yun yung i-discuss natin for today. So ang paksa natin for this week ay tungkol sa nobela. So kung dati, last 2 weeks, ang ating napag-usapan ay tungkol sa maikling kwento. Yan, tama ba? At kaugnay nun, yan, pinag-aralan din natin ang mga pang-ugnay. Okay, so sana yun, natutunan ninyo yung dapat matutunan. Okay, yung mga kasanayan dapat malinang. At yan, naging kompleto ang inyong kalaman tungkol sa maikling kwento. Yan. So kung ating titignan na sa bilang isang kabataan, no, bilang isang mag-aaral sa ikasyam na baitang, so mainam na alam nyo yung mga katangian ng isang maikling kwento. So simula sa kanyang kahulugan, ano ba ang katangian na taglay ng isang maikling kwento? Ano ba ang mga
bahagi, ano ang yung sangkap, at paano ba sumusulat ng isang maikling kwento. Doon sa last part ng module 2 ninyo, di ba, meron kayong activity doon na susulat kayo ng isang salaysay tungkol sa inyong buhay estudyante. Yan. So lahat siguro nagawa yon. Okay, graded po yung mga yan. So babasahin ko isa-isa yon at makikita ko doon kung paano kayo mismo magsalaysay ng sarili nyong kwento. Okay? So, ang maikling kwento ay isang sangay ng panintikan na nakakawiling basahin ng mga yan. Tama ba? So, lahat sa inyo, marami kayong mga kwento na nabasa at siguro mga palabas din na sila ay nagsimula sa isang kwento din na ginawang pelikula, ginawang palabas sa telebisyon, di ba? So, hango sa mga maikling kwento yung mga maaring napanood natin. Minsan, ano naman sila? Nobela. Yan. So, yun yung ating pag-aaralan. So, ganun din, ang nobela ay isang sangay ng, yan, kung nakikita nyo sa screen, ito isang sangay din ng panitikan. Yan, kamukha ng maikling kwento. So, ito rin ay isang kumbaga, panitikan na naglalahad ng isang salaysay, ng kwento. Ngunit, syempre, may pagkakaiba po ang dalawa. Okay nga. Sige, bago tayo pumunta sa ating lesson proper, yan, so, pwede bang malaman kung ano ba ang kaalaman nyo tungkol sa nobela? Oh, anyone? Ano ang kaalaman nyo tungkol sa nobela? So, sige, pagko-compare natin, kumpara natin, ano ang katangian ng maikling kwento na kaiba sa nobela? Sige nga. Anyone? So, sino may idea? Sige, anyone? Ako, sir, mas mahaba po yung Ana Sofia, okay. Mas mahaba po yung nobela po. Mas mahaba ang nobela. Okay, so isang katangian yun. Mahaba yung, kaya nga, from the word itself, novel. Okay, novel, it means meron siyang mga kabanata or chapters. Yan. So, hindi kamukha ng maikling kwento. Ang maikling kwento ay isang upuan lang, matatapos mo siya. So, isang tuloy-tuloy na kwento lang siya. So, hindi kamukha ng nobela, meron siyang mga kabanata. No, maaring ngayon, babasahin mo lang unang kabanata, bukas another kabanata. So, ganun yung katangian ng nobela. Very good, Ana Sofia. Mas mahaba ang nobela. So, iba pa. Meron pa kayong gustong mai-share na kahulugan or katangian ng nobela na kaiba sa maikling kwento? Meron o wala? Okay, so malalaman natin sa pagpapatuloy natin ng ating usapan. So sige, simulan natin at yan, alamin natin kung ano ba ang ating inaasahang matutunan dito sa module na ito. So ang ating akdang babasahin ay may pamagat na 1,001 gabi. Yan. 1,001 night. Yan. So kung familiar kayo sa nobelang ito or kung nabasa niyo na or napanood yung adaptation niya as movie or as a video, no, or a clip. Yan. So maganda yan. Meron na kayong prior knowledge or dating kaalaman. So ito ay isang nobela. Okay? 1,001 gabi. Yan. So ang uri ng teksto ay nagsasalaysay pa rin. When we say nagsasalaysay, nagkukwento siya. Okay? From the simula, gitna, at wakas. Or maaring yung kanyang pagkakabuo ay meron siyang flashback. Yan, ganyan. Pero ang uri ng teksto niya ay nagkukwento. Nagsasalaysay siya ng isang kwento kung saan binabahagi niya, pinapahayag niya ang mga pangyayari. Okay. So narito ang mga kasanayan na inyong matututunan or malilinang. Okay, una, nauuri ang mga tiyak na bahagi. Okay, nauuri ang mga tiyak na bahagi.
Okay, so nadidistinguish natin kung ano yung mga parts, no, sa akda na nagpapakita ng katotohanan. Okay, so isa ito sa mga katangian ng nobela. Maaring ang mga bahaging ito ay may katotohanan, okay, or may mga pagkakataon sa bahagi niya ay fiction lamang or malayo sa katotohanan. Okay, and then kabutihan at kagandahan batay sa napakinggang bahagi ng nobela. Okay, so this time, hindi nyo siya papakinggan, babasahin po ninyo. Okay, and then pangalawa, nasusuri ang tunggali ang tao laban sa sarili sa binasang nobela. So makikita nyo yung tunggali ang tao laban sa sarili. Yan. So minsan, di ba, ang pinakamahirap na kalaban, actually hindi lang minsan, madalas, ang ating mismong sarili. Yan. So sabi nga, ang ating kalaban hindi naman tao or ibang tao. Minsan, ang mahigpit na kalaban natin ay ang ating sarili. Paano kaya yon? So malalaman natin. And then, nabibigyan ng sariling interpretasyon ang mga pahiwatig na ginamit sa akda. Nabibigyan ng sariling interpretation. Yan, yung mga symbols, yan, mga pinapakita sa akda na inyong babasahin. So, yun po. So dito, simula pa lang, meron na tayong gawain. So siguro gagawin natin to orally or kumbaga hanap ako o magtatawag ako sa inyo na pwedeng sumagot. And then, syempre, gagawin nyo pa rin sa inyong activity sheets. No? Pero nasagot na natin. At least alam nyo na yung sagot. Okay, subukin at gagawin natin yung gawain 1. Basahin at unawaing mabuti ang mga pahayag na nauukol sa larawan. Okay, isulat ang sagot sa sagutang papel. Yan. So, sasagutin nyo pa rin, pero pag-uusapan na natin dito. So, anyone, sino gustong sumagot dun sa una? Sige nga, volunteer or magtatawag ako kung walang volunteer? Ano ang sagot sa unang binabanggit or pahayag dun sa nauukol sa larawan? Ano kaya ang pinapakita sa larawan? Siyempre, gamit ang mga ang tawag dito, letters, jumbled letters. Okay, anyone? Pakibasa yung pahayag. Sige, sino yon? Joshua, naka-off yung camera mo, ba't di ka namin nakikita? Doon sa isa. Sige. Basahin mo muna yung pahayag. Isang fictional na elemento na nagbibigay katuparan sa kahilingan ng isang tao. Yan. Isang fictional. Genie po. Okay, very good. Ang sagot ay genie. Yan. Spell genie. G-I-N-I-E. Okay, genie. So, ang binanggit dito, isang fictional na elemento. When we say fictional, ibig sabihin, fiction, likha lang siya ng isipan ng tao. Yan. So, ito ay bunga lang ng malikot na kaisipan ng tao or ng isang manunulat na inilagay niya doon sa kwento. Okay? Or doon sa mismong nobela. Okay? Isang fictional na elemento na nagbibigay katuparan sa kahilingan ng isang tao. When we say fictional, uulitin ko, likha, bunga lang siya ng kaisipan ng tao. Yan. So marami tayong mga napapanood sa pelikula, sa TV, na ganyan din, fictional yung mga karakter. And yung mga superhero, wala naman ganun sa totoong buhay. Mga cartoons, yan, yung sa Disney, di ba? Yung mahilig manood dyan ng mga cartoons. Yan, fictional character. Yan. So, isang katangian po ng hindi daw makita yung presentation ko. Ayusin, baka nakapin ka. May nakapin na sa iyo. Cody, may nakapin na isang tao. Baka si lang, Brandon lang yung nakapin dyan sa screen mo. Ako na naman, sir. Ay, sorry. Yan. So, pakiayos mo lang. Unpin mo yun. Yan tuloy. Yan. Next, number 2. Sinong makasagot sa number 2? Yan. Pakibasa yung pahayag. Sige, ako na lang yung magbabasa. Kasuotan ng mga babaeng Muslim upang takpan ng kanilang mukha. Yan. Ano yung sagot mula dito sa mga jumbled letters?
Yan. A-A-A-B-Y. So, ano ang pwedeng sagot? Anyone? Kung number 1, Genie. Number 2, ano ang sagot? Anyone? Meron gustong sumubok? Yan. Kasuotan daw ng mga babaeng Muslim upang takpan ang kanilang mukha. So, siguro lahat kayo nakakita na ng isang babaeng Muslim, 'di ba? Ganito yung itsura nila. Actually, meron namang hindi ganyan, pero may okasyon yata sila, kung hindi ako nagkakamali, kapag Ramadan, required silang magsuot ng ganyan. At kapag yung edad nila, may naabot na silang age, required lang silang magsuot ng ganyan. So, anong tawag sa kasuotan ng mga babaeng Muslim upang takpan ang kanilang mukha? Anyone? Wala ba ditong Muslim? Baka merong Muslim dito na makakatulong sa inyo. Anyone? Wala. Black lang po yung nakikita ko, na. Ala. Mag-rejoin nyo kanyan, sir. Mag-rejoin ka daw. Cody, mag-leave ka muna and then balik ka na lang. Sana all binabalikan. Okay. Wala makakasagot sa akin. Abaya, sir. Who's that? Si Jaira Marquez? Okay. Ano ang sagot, Jaira? Narinig niyo ba? Abaya po. Okay. Abaya. Okay. Letter A, B, A, Y, A. So, ang sagot po sa kasuotan ng mga babaeng Muslim upang takpan ang kanilang mukha ay abaya. So, alam mo talaga yon, Jaira? Alam mo talaga or nag-google ka? Hindi po. Alam niya talaga. Okay, very good, Jaira. Okay, number 3. Number 3. Sige, dito tayo. Siguro alam ng karamihan to. Ang banal na aklat ng relihiyong Islam. So ito ang tawag sa banal na aklat ng relihiyong Islam. Naniniwala ang mga Muslim na ito ang aklat ng patnubay at direksyon ng sangkatauhan at isinasaalang-alang ang orihinal na tekstong Arabic na salita ni Allah, ang Diyos ng sangkatauhan. So ano ang tawag sa aklat or banal na aklat ng relihiyong Islam o ng mga Muslim? Anyone? Quran. Quran po. Quran. Quran, sir. Okay. So meron tayong yan, tama ang sagot ng karamihan. Tatlo 'yon yung sumagot, di ko nabantayan. Yan. So meron tayong iba-ibang spelling ng Quran, no? Yung iba ginagamit nila K-O-R-A-N. Okay, yung iba K-U-R-A-N, yung iba K-O-U-R-A-N. Yan. So this time, ganun po yung nandito. Okay. Pero dito nakakabit Q siya. Q-U-R-R-A-N. Quran. Q siya. Q-U-R-A-N. Medyo naka-ano lang yung Q. Medyo nagbaba lang siya. Wala yung ganyan niya. Wala yung tail niya. Bible. Okay. Quran. Okay. So, yun yung sagot sa ikatlong katanungan. Dito tayo sa ikapat na pahayag. Mga ungulado o kubang hayop na magkakapantay ang mga kuko sa kabilang sa lahing to, saring camelus. Katutubo ang mga ito sa mga tuyong disyerto ng kanlurang Asya. Okay, anyone? Camellia, sir. Camellia po. Okay, very good kayo. Yan, so tama. Ang sagot po ay camelio or sa Ingles ay camel. Okay, so usually saan bansa nakikita or nakatira? Sir, Egypt, sir. Sa Egypt? Okay, saan pa? Yung mga camel. Saudi, sir. Sa Saudi?
Ayan. So, mapapansin nyo, anong bansa yun? Camellia po, sir. Saan banda? Sir, Africa, sir. Middle East, sir. Middle East. Yan. Israel po. Israel. Yan. So, bandang Middle East. Yan. So, sa mga merong tuyong lugar. Yan. Kasi yun yung habitat nila. Yan, mga disyerto. Okay? Kasi ang kamelyo, kahit hindi siya, matagal na panahon na hindi siya iinom ng tubig, pwede siya. Kaya meron siyang sack dito. Tsaka yung sa umbok niya sa likod, parang yung mga deposit ng tubig yun sa kanya. Okay. So, yun yung isang katangian ng kamelyo. Okay? So, ang sagot ay kamelyo. And then, panghuli, tinatawag na pugong or putong sa Tagalog. Ito'y isang uri ng sombrero na isinusuot ng mga kalalakihan. Yari ito sa telang ipinupulupot o ibinibilot. Ano yun? Ibinibilot sa paligid ng ulo. Karaniwang ang mga nagsusuot nito ay mga lalaking Muslim. Sige, anyone? Turban po. Okay, very good. Ang sagot po ay turban. Okay. When we say turban, yun po ang binabanggit dun sa pahayag. Yan, yung nasa ulo ng mga kalalakihang Muslim. Turban. Okay, so ang mga sagot, yan, genie, abaya, yan, ang bilis. Abaya, and then Quran, kamelyo, and turban. Okay. So, yun po ang ating unang gawain. So, basahin ko lang to. Sir, Yes. pwede po mag-CR? Sige. Wag mo lang i-off yung ano mo. Okay, so tuloy natin. So, merong pangungumusta dito si teacher. Yan. Kumusta? Naging mabunga ba ang iyong pagsusulit ngayon? Kung hindi, ay maaari mo pang tasahang mabuti ang iyong pag-aaral. Tutulungan ka ng module na ito upang lalo mong maunawaan at may sagawa ang ilan pang kasanayan at gawain. Alam kong kaya mo itong gawin. So, bago natin basahin yung akdang 1,001 Gabi, nais ko munang ibahagi sa inyo ang kaligarang kasaysayan ng Saudi Arabia. So, ang ating bansang pag-uusapan, kung last week ang bansang pinag-usapan natin or ang akdang ating binasa ay mula sa bansang Singapore. Yan. So, ito naman manggagaling sa bansang Saudi Arabia. Okay? So, siguro familiar kayo sa bansang Saudi or Saudi Arabia at siguro meron kayong mga kamag-anak or mismong mga magulang nyo or kapitbahay or basta kakilala na nakapag-abroad or naka-abroad sa Saudi Arabia. Ne? Yan. So, dito makikita natin, magkakaroon tayo ng ilang mga impormasyon tungkol sa bansang ito upang lalo mong namnamin ang mga natatagong kabutihan, kagandahan at katotohanan sa kanilang kultura. So, ano bang meron sa Saudi Arabia? So, briefly, yan. So, kakaunting kaalaman, ang Saudi Arabia ay isa sa mga bansa sa Timog Kanlurang Asya. Okay? Timog Kanluran. Okay? Nakabatay ang kanilang kultura sa paniniwalang Muslim o Islam. Kaya mostly, kapag galing yung mga tao or nakatira ang mga tao sa Saudi Arabia, so familiar sila, used sila sa mga paniniwalang Muslim or Islam. 'Di ba? Ako meron akong tito na naka-abroad doon. Ano siya? Mekaniko siya. Yan, gumagawa sila ng mga sasakyan. So matagal na siya doon. And then used na siya. Alam niya na yung mga kaugalian, kultura, yan, paniniwala nila tungkol sa paniniwalang Muslim at Islam. Yan, so matagal na siyang nanirahan sa Saudi Arabia. So mainit ang panahon doon, 'di ba? Kapag panahon ng mga ang tawag doon ng Ramadan, yan, wala silang trabaho. Yan, so ilan lamang ito sa mga napansin ko. Okay, nananampalataya sila na si Allah, yan, ang pangunahing Diyos at si Muhammad ang kanilang propetang nagpalaganap ng Islam. Ang mga lalaking Muslim ay pinapayagang mag-asawa, okay, Brandon, hanggang 4, no? Kung kaya ng pamumuhay, at kalagayan sa buhay. Yan. So sa paniniwalang Muslim, kung
Kung mayaman ka, kaya mong bumuhay ng 4 na pamilya. Yan. Siyempre, 4 na asawa at magkakaroon ng mga anak yon. Yan. Kung kaya mo silang buhayin, kaya ng iyong kalagayan sa buhay, may business ka, mayaman ka, so pwede ka daw mag-asawa. Pinapayagang mag-asawa sila hanggang 4. Yan. So, tapos yung 4 na yon, pwede mo silang itira sa isang bahay. No? May kanya-kanya silang kwarto. Yan. Kung Muslim ka, sa paniniwalang Muslim yon. No? So, pero sa atin, sa Kristiyano, hanggang isa lang. No? Yan. Tapos ang ama ang pinakamakapangyarihan sa loob ng tahanan, kaya itinuturing nila ang babae bilang mahina. Parang ang kanilang paniniwala, no, medyo makaluma pa. Kasi ang turing nila sa babae mahina. So, kumbaga, ano lang siya, housewife, plain housewife. Pero ngayon, sa panahon natin, medyo bukas na tayo sa pagkapantay-pantay ng karapatan ng babae at ng lalaki. So, ganun na, pantay-pantay na kapangyarihan ng babae sa pantay. No? Nagtatrabaho, sa trabaho, pantay, sa saang ano man, aspeto ng buhay. Yan, meron ng karapatan ang mga babae. Hindi ka mukha noon. Yan, ang tingin sa babae ay housewife, mahina. Yan, sa bahay lang siya. Kaya noon, sa panahon ng mga unang sibilisasyon, ang mga babae ay, ano lang, hindi sila nag-aaral kasi sa bahay lang naman sila. Okay, pero ngayon iba na. Okay, next. Walang gaanong karapatan ng mga kababaihan sa Saudi. Yan. Subalit noong September 25, 2011, inihayag ni Haring Abdullah ng Saudi Arabia na magkakaroon ang mga kababaihan ng karapatan upang bumoto sa susunod na halalang lokal at sumali sa lupo ng mga tagapayo ng Shura bilang isang ganap na kasapi at maaring tumakbo bilang kandidato ng mga eleksyong munisipal. Ngunit hindi nabanggit ng hari kung papayagan nito ang magmaneho ng mga sasakyan at mabuhay ng normal na walang bantay na lalaki. Pinangungunahan ng pamilya ng hari ang sistemang politikal ng bansa. So, ganun yung kanilang pamamaraan, hindi presidente. Hari, okay, reyna. Yung sistema ng kanilang gobyerno sa kanilang bansa. Ang malaking bilang ng pamilya ang nagbibigay daan upang makontrol ang karamihan sa mahalagang posisyon sa kaharian at upang mapabilang sila sa lahat ng antas ng pamahalaan. Tinatayang nasa 7,000 pataas ang bilang ng mga prinsipe at karamihan sa kapangyarihan at impluwensya ay hawak ng 200 o higit pang mga inaanak na lalaki ng Haring Abdul Aziz. Ang mga pangunahing mga ministro ay karaniwang nakalaan lamang sa pamilya ng hari, pati na rin ang 13 regional na pagka-gobernador. So, yun po ang ilang mga kaalaman or impormasyon tungkol sa Saudi Arabia. So, dito na tayo sa ating babasahing nobela na pinamagatang 100 Isang Gabi. Saan kaya nakapatungkol ito? Yan. So, dito tayo sa masusing pagbasa. Sa pagkatong ito, ang iyong kasanayang pagbasa ang ating susubukin. Yan. So, tungkol ito sa isang bahagi ng nobela. Actually, bahagi lang po ito. Hindi siya yung buong nobela. Okay? Yan. So, bahagi siya. 100 Isang Gabi. Or sa Ingles, 1,001 Nights. So, ito yung nobela mula sa Saudi Arabia na tinranslate or isinalid sa Filipino ni Julieta U. Rivera. So, magkakaroon kayo dito sa unang pagbasa ng tahimik na pagbasa. So, kayo, yan, pansariling pagbasa. Or kung gusto nyo manood, yan, wala pa kasi ako nakita na video sa DepEd TV. Actually, yung unang kwento, yung Ang Ama, nandun na, yung senior ko na link, okay, na kinuwento sa DepEd TV. Pero dito, wala pa akong nakita. Pero kung meron, isi-share ko sa GC natin. So, pero pansamantala, para maunawaan nyo yung kumpletong bahaging ito, yan, basahin po ito, ang bahagi ng nobela. Medyo mahaba-habang kaunti, pero kayang-kaya ninyo. Okay? Babasahin nyo yan at uunawain, and then after nyo binasa, syempre,
yan yung makakatulong sa inyo sa pagsasakatuparan ng mga susunod na gawain. So, kwento ito tungkol sa isang babae na meron siyang pakikipagsapalaran. Mag-i-enjoy kayo sa kwento niya. Medyo comedy siya. Yan. So, dito na tayo sa isa pang kaalaman tungkol sa nobela. So, didiscuss natin ano nga ba ang nobela. Yan. Tinatalakay ng nobela o novel sa wikang Ingles ang mahabang kathang pampanitikan. From yung sinabi ni Sofia kanina, mahaba po yung kwento or yung pagsasalaysay compare sa mga maikling kwento. Okay, mahabang kathang pampanitikan na naglalahad ng pangyayari na pinaghahabi sa isang mahusay na pagbabalangkas na ang pinakapangunahing sangkap ay ang pagkakalabas ng hangarin ng bayani sa dako at ng hangarin ng katunggali sa kabila ng isang makasining na pagsasalaysay ng maraming pangyayaring magkasunod at magkaugnay. Yan. So, kamukha na sinabi ko kanina, mayroon siyang mga kabanata or chapters na sa unang chapter, mayroong pangyayari doon na nakafocus siya sa isang bagay. Yan. Parang sa mga palabas sa TV or mga pelikula na tinatawag nating series, di ba? Magkakaugnay yan. Pero may focus siya sa bawat kabanata. Di ba? Sa mga palabas naman ngayon, yung mga nasa Netflix, di ba? Yung series, meron silang episodes. Yan, yung mga mahilig dito sa sa K-drama. Di ba? May mga episodes, yan, mga season or series. Yan, parang ganun po ang nobela. Kaya sa pagbabasa ng nobela, kung kayo, nagbabasa kayo ng mga novel, yan, meron pa ba dito na bumibili sila ng aklat, di ba? Na novel. Noong panahon namin, kung alam niyo yung kwentong tawag doon, yung vampire, kasing pamagat ng kwentong yon. Yung Breaking Dawn, yung Sir. kasing pamagat pa. Twilight, sir. Yun, Twilight. Yan. Nung panahon Dakalito, namin, sir. oo nga, di ba? Meron siyang mga parts, yan, na ginawang pelikula na napakaganda. Actually, doon sa mismong novela or printed na libro, 'di ba? Kumpletong-kumpleto 'yon na hindi na ipakita doon sa movie mismo. Yan, nung panahon namin mga klasiko noon, talagang nagsasave sila ng pera nila para mabili lang yung mismong libro or yung mismong novelang 'yon para basahin. Yan, meron pang kasi yung Hunger Games ba 'yon? Oo. 'Di ba? Libro din 'yon or nobela na kalaunan ginawa silang mga pelikula kasi maganda yung kwento. At maraming kumbaga isa sa mga mabenta sa mga panahong 'yon. Actually bago lang 'yon, mga mga 10 years ago. Yan, medyo bata pa kayo nun. Yan. So, yun yung mga example na sinasabi ko na nobela. Okay, so tuloy natin. Iba't ibang uri, meron tayong iba't ibang uri ng tunggalian na makikita natin sa loob ng kwento ng nobela. Okay, una, tao laban sa tao. Yan. So, ibig sabihin, kapag tao laban sa tao, so problema o tunggali ang panlipunan. Okay? Panlipunan. So, dito naman, ang tao ay laban sa kapwa-tao o ang tao laban sa lipunang kanyang ginagalawan. Okay? So, lipunang ginagalawan. So, pwedeng pampolitika, pwedeng away ng pamilya, okay? Or dalawang panig na meron silang pinaglalaban sa buhay, pero magkaiba, kaya nagkakaroon ng tunggalian. Parang sa panahon natin ngayon, ano ba yung tao laban sa tao? 'Di ba? Yung mga DDS, 'di ba? Tsaka yung mga dilawan, mayari. Yes. Parang ganoon, panlipunan. Laban sa kapwa-tao o laban sa lipunang kanyang ginagalawan. At naging si Reyna, kung alam niyo yung nangyari dun sa balita, 'di ba? Yung namatayan ng anak na nakakulong. Yan. So, lipunan. Parang ganun. 'Di ba? Maraming umuhusbong na kwento tungkol doon na pwedeng gawin na isang nobela. Okay. Number 2, tao laban sa sarili. Pwedeng ito ay panloob o psychological. Sa isipan, okay? Sa emosyon, 'di ba? Ang tao nagiging mahina siya kapag
nangunguna or nangingibabaw ang kanyang emosyon kesa sa kanyang kaisipan. Okay? Minsan, ano ba yung susundin ko? Yan. Isip ba o puso ko? Yan. Parang ganon. Yung tao, laban sa kanyang sarili. Kamukha ng sinabi ko kanina, ang maigpit na kalaban ng tao ay ang kanyang sarili. Pwedeng ganon yung focus po ng kwento. Okay? Na maaring ilaman sa nobela. Ito ay uri ng tunggalian ng tao laban sa kanyang sarili. Masasalamin dito ang dalawang magkasalungat na hangad o pananaw ng iisang tao. Okay, number 3, tao laban sa kalikasan or pwedeng physical. Yan. So, ang tunggaliang ito ay tumutukoy sa tao laban sa mga elemento at puwersa ng kalikasan. So, dito papasok yung mga pwedeng non-fiction, fictional characters. Kasi may mga elemento sa ating kalikasan na hindi naman nagsasalita, di ba? Wala namang talagang, may buhay pero hindi sila kagaya ng tao. Pero dito parang bubuhayin sila na parang tao. Yan, pwedeng ito ay maaring ulan, init, lamig, bagyo at iba pa. So, medyo papasok dito yung mga fictional characters na kumbaga bubuhayin lang yung mga karakter sa kalikasan. Okay, so yun po yung tatlong mga maaring tunggalian. Tatlong iba't ibang uri ng tunggalian na maaring taglayin ng isang nobela. Minsan, ang tatlong ito makikita natin sa loob ng isang nobela. Yung tatlong yan, meron or nakapaloob sa isang nobela. Dahil nga, napakahabang salaysay ng isang nobela. Okay? So, that's it. Dito tayo sa gawain 2. Ang gagawin nyo dito, yan, answer only. Kamukha ng pagsasagot nyo nung una. Okay? Matching type, yan. Hanapin sa Hanay B ang kahulugan ng salitang nasa Hanay A. So, pagkatapos yung basahin yung bahagi ng nobela, so, ngayon ay hanapin nyo yung kahulugan ng mga salita. Okay? From Hanay A, hanapin sa Hanay B ang sagot. Okay, answers only. Letter lang. Okay, gawain 3 naman, ilarawan ang mga tauhan sa nobela gamit ang character mapping. Isulat sa sagotang papel ang inyong kasagutan. So, meron tayo mga tauhan, yung babae, hepe ng pulis, or hepe ng pulis siya, si Kadi, si Bisher, ang hari, ang karpintero. So, ilang character yan. And then, ang sabi, ilarawan. When we say ilarawan, i-describe. Ano ang character na pinlay or yung naging role or ipinakita ng tauhang binanggit. Okay. So, ilarawan. Okay. Ilarawan dito. Okay? So, 1 to 2 sentences. Okay, gawain 4, ang aking pananaw. Yan. So, kaugnayan sa inyong binasang akda, pumili at suriin ang bawat pahayag na nagpapakita ng pinakamataas na katotohanan, kagandahan at kabutihan ng nobela gamit ang ilustrasyon sa baba. Yan. Hanapin lang yung sagot doon sa kahon. Yan. So, basahin ko lang to. Mahalagang sangkap sa nobela ang tauhan. So, syempre, kamukha sa pinag-aralan natin sa kwento, sa maikling kwento, so isa rin sa mga sangkap o pangunahing sangkap ng nobela ang mga tauhan. When we say tauhan, ito yung mga karakter. Okay? When we say karakter, ito yung mga tao, okay? Yung mga nagsisiganap, okay? Doon sa mismong kwento. Sila ang nagbibigay buhay at gumagalaw sa kwento. May ginagawi ang mga pangunahing tauhan na maaring katanggap-tanggap o hindi katanggap-tanggap sa mga mambabasa, maging sa mga manonood. Di ba? Merong ganito, di ba? Kapag nakaka-relate tayo sa kwento, mali yung ginawa niya. So, nakakapagbigay tayo ng opinion kung naging katanggap-tanggap o hindi ang ginawa ng isang karakter o naging desisyon. So, balit maaari nating bigyan ng katuwiran kung bakit ginawa ito ng pangunahing tauhan batay na rin sa mga pangyayaring nakapaloob sa akda. So, kung hindi pa natin napanood ng buo yung kwento, so, syempre, mag-iiba along the way yung ating
magiging pagpapasya tungkol sa kanyang ginawa. Okay? So, yun yung isa sa mga pangunahing or mahalagang sangkap sa nobela, yung tauhan. Okay, gawain 5, sagutin ang mga gabay na tanong. Yan, pumili ng 3 piling pahayag or pipili kayo ng mga 3 or pipili kayo ng 3 mga dialogues na nabasa sa akda. Bakit sa palagay mo ito ang dialogong nagpapakita ng tunggalian tao laban sa sarili? Ipaliwanag ang inyong kasagutan. Yan. So, 3 pahayag or dialogue na binanggit sa nobela na babasahin ninyo. And then, na dapat ay nagpapakita ng tunggalian ng tao laban sa kanyang sarili. Okay. So, yun. Karagdagang kaalaman ulit. Yan. Ang pagpapaliwanag, pagsasalin ng kahulugan o pagbibigay ng sariling pananaw o kaisipan ng sa isang teksto o pahayag ay tinatawag na interpretasyon. Yan. So, bilang isang mambabasa ng isang nobela, maaari tayong magbigay ng sarili nating interpretasyon. Ang aking interpretasyon ay maaring iba sa inyong magiging interpretasyon. So, yun po ang isa sa mga, kumbaga, tricks, di ba, sa pagbabasa ng isang nobela. So, maraming uusbong na interpretasyon. Dito, maaring meron kayong mga sinusubaybayan na mga vlogger, di ba? Nanonood kayo ng vlog. Yan. So, merong mga issue doon or merong mga pangyayari sa kanya na para sa inyo, okay lang, sa iba hindi. Di ba? So, may kanya-kanya tayong interpretasyon sa mga napapanood or nababasa natin. Sa antas na ito, ang mga ideya o kaisipang inilahad sa teksto ay hindi nakalantad. Kailangang suriin ito ng bumabasa upang makapagbigay siya ng interpretasyon o sa nakatagong kahulugan ng teksto. So, mabibigyan lang natin ng sapat na interpretasyon kung nabasa natin ng mabuti at masusuri natin ito ng mabuti. Halimbawa na lamang ng gamit ng interpretasyon sa mga panaginip, ito ay nagbibigay paliwanag. Tulad na lamang ng panaginip na sanggol. Okay, interpretasyon. Ito ay maaring nagpapahiwatig ng bagong ideya, trabaho, anumang pag-unlad sa buhay. So kapag sinabing interpretasyon, parang ang pinapakita lang or binanggit lang sa kwento ay parang nakatago yung meaning niya. Yan. So tayo ang magbibigay ng interpretasyon. Okay, bakit kaya ginamit doon yung isang pahayag sa kwento? Yan. So meron kayong ikalawang pagbasa, yun pa rin, 1,000 isang gabi. Pero this time, synopsis siya. Synopsis, it means mas maikli. Okay? Mas maikli siya and then buod siya. Nababasahin din ninyo. And then sa karagdagang gawain, sagutin ang mga gabay na tanong. So ito yung reflection lamang tungkol sa binasa. Ilahad mo ang iyong sariling interpretasyon sa mga ikinilos o gawi at mga pahayag na sinambit ng mga tauhan sa nobela. Yan. So sagutin lang ang mga gabay na tanong. And then suriin. Yan. So meron tayong ikatlong pagbasa. Okay? So ang pamagat naman dito ay mga patak ng luha. Yan. So isa-send ko yung link. Yan, para panoorin nyo na lang yung video nito. Every child is special. So ito naman ay galing sa bansang India, Bollywood film. Actually, pelikula talaga siya na ginawa lang siyang kwento dito. Okay. Halaw at sinulat sa Pilipino ni Julieta U. Rivera. Mga patak ng luha. Yan. So, ang title niya sa YouTube is Every Child is Special. Like stars on earth, every child is special. Kung napanood nyo yung Three Idiots, yan, si Amir Khan, yun yung bida doon, di ba? Isa sa mga bida. And then, siya rin yung gumaganap dito. Isa sa mga gumaganap dito sa Every Child is Special. Send ko na lang yung link para panoorin nyo. Medyo mahaba din kasi dito. Okay. So after nyo binasa yon, at syempre meron kayong gagawin. Ibigay ang sariling interpretasyon sa mga pahayag na hinango sa akdang mga patak ng luha. So gamitin ninyo yung ilustrasyon sa baba. Yan. And then dapat tandaan, yan, nangangailangan ng mas mataas na antas ng pag-iisip. Yan. Yan.
Ang mga sagot sa mga tanong sa kategoryang ito ay hindi tuwirang nakalahad sa teksto, ngunit nakapahiwatig lamang. Upang masagot ang mga katanungan, kailangang taglay ng tagabasa ang kakayahan sa paglutas ng suliranin. And then sa last part, yan. Dun sa inyong module 2, kung napansin nyo, hindi ako nagpa-quiz doon. So, meron akong kukuhanin doon na gagawing quiz ko na lang. Yung kwento. Dapat sasamas na nyo la rin. Inaayos nyo yung mga gawain nyo. Kasi minsan hindi na ako magpapa-quiz. Doon ako kukuha para maging quiz ninyo. Okay, sa gawain 8, sa antas ng inyong pag-unawa. Sa pamamagitan ng 3-to-1 na estratehiya, itatala ng mag-aaral kayo ang kanyang pagsusuri sa binasang teksto, gayahin ang ilustrasyon at isulat ang inyong kasagutan sa iyong sagutang papel. Ayan. Sa 3, isulat ang isang pangyayari na nagpapakita ng tunggali ang tao laban sa sarili sa nabasang akda. And then 2, isa-isahin ang mga tunggalian na nakita sa binasang akda. And then 1, isa-isahin ang mga tauhan na nagpakita ng tunggalian sa akda. Ayan. So mula dun sa binasang kwento na mga patak ng luha. And then, karagdagang gawain. Yan. So, dito, gamit ang estratehiyang i-tweet mo. Sino ba yung mga may Twitter dito? Yan, i-follow nyo ako sa Twitter. Joke lang. Ilahad at gamitin ang angkop na pagbibigay ng opinyon sa mga katanungan na may kaugnayan sa nabasang akda na mga patak ng luha. So, mula dito sa mga pahayag na ito, magbigay ka ng iyong opinion tungkol sa tanong, syempre. Yan. So, ilan yan? 3. And then dito, yan, pinakahuling gagawin ninyo, pangwakas na output. Patingin nga. O, tama. Pangwakas na output. Yan. So, anong gagawin sa pangwakas? Kamukha nung ginawa nyo last time, gumawa kayo ng pagsasalaysay, di ba? Kwento tungkol sa buhay nyo bilang isang mag-aaral. Dito naman, bilang pagtatapos sa araling ito, ikaw ay inaasahang makasulat ng isang pangyayari na naman na nagpapakita ng tunggali ang tao laban sa sarili niya. Yan. So, maaring pansarili to. Okay? Sariling kwento nyo ito ulit. Narito ang ilan sa mga sitwasyon o pangyayari na maaari mong gawin ng maikling talata. So, hindi naman masyadong mahaba yung inihingi ko. Yan. So, magpakita kayo ng isang pangyayari, o sumulat kayo ng isang pangyayari na nagpapakita ng tunggali ang tao laban sa kanyang sarili. Yan. So, una, letter A, pwedeng ganito yung paksa nyo, ang pagkakaroon ng tunggalian sa pagkatao or identity crisis. Yan. So, hindi siya sigurado sa kanyang sarili kung ano siya. Gangster ba siya? Konyo ba siya? Yan. Yan. Ano ba talagang gusto niya? Sino yung gusto niya makakasama sa buhay? Yan. Kaibigan, di ba? Loner or social climber. Yan. Anything like that. Letter B, ang pagkakaroon ng tunggalian sa konsensya or guilt feeling. Yan. Kapag sinabing guilt feeling, may mga sitwasyon sa buhay na parang dapat ginawa ko or pinagsisisihan ko, yan, ganyan. Tunggalian sa konsensya. Okay? So, yun. Yun po ang pangwakas na output ninyo. At yun lang. Yun lang po ang module 3.1. Okay? So, dapat kasama yung 3.2 pero hindi na muna natin didiscuss. Next week na lang yun para hindi kayo mabigla. Okay, sa inyong mga gawain. So, sige. Question po tungkol sa ating None po. Wala po, sir. Okay. Sabi ni Kit, wala. Sige, wala yung unang Kit, kung wala kang question, ako yung magtatanong sa'yo. Ay, sir! Sabi mo, wala. Ako yung may question ngayon. Kit. Quit my question. Ready ka na ba sa question ko, Kit? Aligo, sir. Sir. Sabi mo, wala kang question. Sir, lawen ko nung nga sagot ke. Okay, sige. Sir. Sino yun? Sir. Jeric. Sige, bago tayo kay Kit. Yan, si Jeric muna. May tanong yata. Sir, kailan yung deadline? Deadline, usually every Friday siya. Kailan yung deadline, sir? Every Friday. So, pero syempre,
gamitin nyo yung time nyo. Anong oras pa lang? 8:13 pa lang. So, yung time natin sa Filipino, hanggang 11:30 siya. And then, next subject nyo mamaya sa MAPE yata. Yan. Oo, MAPE. 1 o'clock pa lang siya. So, gamitin nyo yung buong umaga ninyo ngayong araw na ito para sagutin ang Filipino 9, Module 3.2. Pero yung pag turn in ng sagot, pending hanggang Friday. Okay? Hanggang Friday. Sir. Okay, Ryan? Hindi na po mag-mute mamaya. Hindi na. Kapag Sasagot na lang po kami, sir. Oo, sasagot na lang. Every week ganito yung ginagawa natin yan. Yan. Kamukha namang ginawa natin last 2 weeks. 'Di ba? Kapag natapos ko nang diniscuss, yun na yun. Gagawin nyo na lang yung activity nyo. Okay? Another question? Wala na po. Okay, wala na. So, Sir, ako na yung may question. Wala na po, Last sir. na lang, Ryan. Sir, pwede pong may announce ako sa kanila, sir. May i-announce ka, Ryan. Di ba, sir, ay yung sa ano po, sir, yung sa MAPE po namin na every Monday po may quiz. Na paano? Sige, announce mo. Yun lang, sir, para alam nila, sir. Oo. Gusto maging president ni Ryan. Di man, sir. Ayoko nga, sir, eh. Okay, sige. Siguro maayos na natin yung groupings this time, no? Kapag okay na talaga yung listahan natin. Okay. Sir, may question po ako. Sige. Libertine, ano yun yung question mo? Paano po kaming mga bago po? Saan po namin ito turn in? Kamukha ng binanggit ko kanina na hawakan nyo muna yung inyong yung output ninyo or save nyo muna and then gagawa ko ng bagong Google Classroom or i-remove ko muna yung mga natanggal and then i-add ko na lang. Send ko yung link and then mag-join na lang kayo. Okay, dun sa Google Classroom na intended for 9 Ruby lang. Okay. J Lord, may question ka na? J Lord, may tanong ka? Magpa-cute yan. Okay. Kung wala ng question, mag-check ulit ako ng attendance. Okay. Sir, Kamukha ng kung ginawa. ang basura, sir. Basura. Nino ito? Yaw, sir. J Lord, may question? Nag-open ka ng microphone. May question ka, J Lord? Okay, mag-picture muna tayo. Paki-open yung camera lahat. Then talagang mabait anak na mag-off lang camera. Sabi ko na on. Pag ako may sora lang yun man. Yung naka-off yung camera, Princess, Monte Calvo, Katrina, si Ponce, dalawa yung sa kanya. Nasaan yung isang Ponce? Ayun. J Lord, may question ka? Naka-open yung microphone mo kanina pa. Yan, sige. Harap kayo sa camera and syempre, smile kayo. 1, 2, 3. Yung iba na wala na. Dali, ayusin ko lang. 1, 2. Isa pa. Ayusin nyo. Di nga lang makaside lumakamok. Ayos. 1, 2. Okay. So, yun. Si Brandon, wala mo kaya. Silhouette ya mo na. Wala nang question. Take it. Likwanan na akong kitata. Ayan. Kit. Sir. Ako yung may question. Dahil sabi mo kanina, wala kang question. Ako yung magtatanong. Sige. Mula doon sa napag-usapan natin tungkol sa Epico. Epico tuloy. Mga nobela. Yan. Ano yung natutunan mo? Maraming, sir. Tulad ng ano yung maraming yan? Balo ko na mas makabaing nobela, sir. Hindi ako nakaintindi na Kapampangan. Nalaman ko po na mas mahaba ang nobela sa kwento. Sa anong kwento? Anong klaseng kwento yon? Maikling kwento.
Okay, so nalaman niya na mas mahaba ang nobela sa maikling kwento. Very good, Kit. Talagang andiyan kaya. Elementary pa, pero di ba, makisabi na yung grade 9. Sir naman? Okay, question. John Michael Corpus, ikaw anong natutunan mo? John Michael, narinig mo ba ako? O yun. Nalaman ko po yung Yung ano nalaman mo? yung mga Muslim, yung mga kultura nila, yung mga Okay. sinusuot po nila, Okay. saka yung bansa. Okay, very good. Nalaman niya yung kultura ng sa Saudi Arabia, yung Muslim, yung paniniwala nila at mga ilang mga kaugalian. Okay, basic na kaugalian. Very good. Sino pa? Kathleen Rebuyas. Ikaw na, kanina natutunan mo. Bukod dun sa binanggit ni Kit at ni John Michael. Meron po silang hari. Meron silang hari. Yan. So, hindi ka mukha sa Pilipinas. Ang tawag sa ating namumuno, sa ating gobyerno ay presidente. President. Yan. Presidente, vice-presidente, mga senador, di ba? Mga kongresista. Yan. So, sa kanila, mga hari, mga pamilya. Di ba? Hari, reyna, mga prinsipe at prinsesa. And very good, Kathleen. O si ano naman, Ana, Sofia. Ano yung natutunan mo, Ana? Sasalikot ka pa mo ni Ana. Ana? Naririnig mo ba? Ano yung natutunan mo? Ayun. Sige. Ano yung natutunan mo? Ana, Sofia. Bukod sa mga nabanggit. Yung mga laban po sa mga sarili, ganun po, sir. Okay. Tunggalian. Sarili, laban sa sarili. Okay. Laban sa lipunan o laban sa kalikasan. Yun yung mga tunggalian na maaring taglayin ng isang nobela. Okay? So, siguro, naging clear na sa atin, no? At alam na ninyo kung paano sagutin yung mga gawain ninyo. So, siguro, kung wala nang tanong, pwede na nating i-off to at maaari nyo nang simulan ang inyong pagsagot, pagsakatuparan sa lahat ng gawain ninyo para sa Module 3.2. So, happy... Yes, sir. Salamat, sir. Bye. Sana wala ng question, no? Sana wala ng question. Thank you, sir. At kapag na-process yung video ito, i-upload ko na lang. And then, kung may question kayo, panoorin nyo na lang ulit. Sir, pwede kumain. Ryan, mag-diet ka to. Sa paking camera kaya ka. Sige. Sige, pwede naman. Katulad ng lapira, sir. Kailangan naman kumain talaga para may energy kayo. May laman yung ano nyo, isip nyo. Makarano? Milo Ano? Sige. Module Legends. Sir. Okay. Alam ko kayang-kaya nyong gawin yan. 1 oras lang matatapos nyo na. Yo, sir, 5 minutes mo. Wakit. Mag-module Legends na ano. Okay. Kung wala nang question, sige. Good day, sir. May attendance. Good day, sir. Bye po, sir. Good day po, sir. Okay. Have a good day. Good day, sir. Good day, classmates. See you tomorrow. Okay, may pamaya kayo mamaya. Para 5 man. 5 man pa nga. Lipat tayo sa Ghoster. Lipat sa Ghoster. Hoy, chuya pa, sir. Oh, yan o. Mayroon ka. Okay, goodbye.